Pag-usapan natin ngayon ang pasabog ni Miss Cathy Binay na mayroong miyembro o mga miyembro ng Quadcom na gumagamit din ng pinagbabawal na gamot. Pag-usapan natin ngayon ang pasabog ni Miss Cathy Binay na mayroong miyembro o mga miyembro ng Quadcom na gumagamit din ng pinagbabawal na gamot. In-interview siya ni Ed Hugalbot, isang DDS vlogger. Lantaran, sinabi niya, alam niya si Miss Cathy Binay ang daming alam sa ginagawa sa dating mga kasamahan niya. So, very credible itong si Miss Cathy Binay. Pakinggan natin yung interview at alamin natin sino yung member o members ng Quadcom na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pearl Farm ba yun, no? Yes. Yes. Yan ang favorite spot sila. Yes. Yes. Pero may tanong dito, sa Quadcom meron ba? Oo naman. Sa Quadcom? Oo naman. Meron. Yung gumagamit. Meron daw sa Quadcom, oh? Ang lakas Meron. ng pagkukuro, no? Sabi ni Miss Cathy, oh, sino ba yan? Titingnan Meron. natin. Ayan, no? Meron. Sasabihin ko sa'yo behind the Hindi, alam mo, kaya nga na. Dapat talaga magpa-hair follicle test. Yun. Talagang hindi kayo gumagamit. Yan. Kasi kung wala kayong tinatago, ano namang masama, di ba? Gawin nyo, di ba? So, tigilan na natin yung ano na to, yung bakit namin gagawin, we are not gonna, no, you are a public official. You required to do it. Nagpa-hair follicle na nga si Doc Lorraine, si Pulong, di ba? Inday Sara, challenge them, no? Na mag-hair follicle test sila. At yung kay Inday Sara nga, may neuropsychiatric exam pa. Yung sa kanila, ito lang, hanggang ngayon, wala. Pero Miss Kat, Dapat ata sila rin psychiatric exam. Kasi meron silang sariling mundo nila na they're so powerful na walang katapusan yung power nila. Alam mo, di ba sabi ko nga kapag kami nga ni Maharlika bukas makalawa. Malay mo, yung sinasakyan nilang binili lang shopper tsaka aeroplano mag-crash. Yung magandang kotse yung sinasakyan nila, bigla silang ma-aksidente. we will go to those powers, no? After manarate mo, kasi inumpisan ka na nilang minasama ka na sa publiko, even if nakarelasyon ka pa kay Tony Boy, di ba? Kasi hindi na sumasama sa kanila, no? And then eventually, naghiwalay kayo. And then you told me, no, na after dun sa hiwalayan na yun, after dun na sinisira. Anyway, hindi niya pinangalanan. Kaya lang, sabi niya meron dyan, and I believe darating ang panahon, ibubulgar niya kasi meron siyang USB. Pag ipatuloy mo yung interview na yun, mahaba, mga 2 hours. Sabi niya, darating ang panahon, lalabas at lalas, maghanda na kayo. Kaya sabi niya, kumalas na kayo, malis na kayo dyan, o magsabi na kayo ng totoo para hindi kayo madadamay. So, sino ang Quadcom na kasama o gumagamit sa ipinagbabawal na droga? Ito, may mga comments dito. May pinapangalanan, ayaw ko lang si ganito, nahulian ng 57 packs na worth 6 million per pack. Kapatid yata at sa nahuli. So, yan na yung latest na balita. Kapatid ng member ng Quadcom nahulian ng pinagbabawal na gamot hanggang nakatakas yung driver. Tapos sinabi fake news lang daw. Bahala na sila. Bahala rin ang taong bayan kung maniwala sa sinabing kagagawan lang daw yun ng kalaban. Yung lumabas na balita na isang kongresista, kapatid niya, nahulian ng pinagbabawal. Ako, may tumawag sa akin kahapon. I-shout out ko na rin si Willie. Isang leader ito ng mga DDS dyan sa Luzon.
Sabi niya, sir, grabe sa lugar na yun. Binanggit din niya yung lugar. At binanggit niya yung kongresista na sila ang nagninegosyo dito, sir. Gumagamit, nagninegosyo, lantaran dito sa amin. Sabi ko, ganun ba? So, medyo nakakapanlumo. Kasi napakatapang itong kongresista nito kung magtanong gipitin si PRRD o kay si BP Sara. Okay, clue. Basta batang-bata, baguhang kongresista ito. Yun ang binanggit sa akin kahapon ng isa kong subscriber na sa lugar nila, saksi siya sa kalakaran ng bawal na gamot at itong kongresista sa lugar nila, sila ang namamahala. Ganun lang. So, nakakabahala na po ang pangyayari sa ating bansa pagdating sa ganito, yung pinagbabawal na gamot. Sayang yung nasimulan ni PRRD ngayon, bumabalik na. Okay. Mapunta naman tayo sa isang si BP Sara, isang topic nito ini-invite na naman na mag-attend sa isang house inquiry sa Committee on Good Government and Public Accountability. Parang ayaw niyang mag-attend. Tapos, one time, nag-attend siya. Hindi siya oath-taking as a resource person. Nako, may napanood akong vlog ni Professor Malo Tikia. Napakaganda yung paliwanag niya. Hindi pala talaga dapat mag-take oath ang isang resource person dahil may mga basihan. Yan daw ang alituntunin ng isang House Congressional Inquiry in Aid of Legislation. Pakinggan natin ang paliwanag ni Professor Malo Tikia. Ating po pag-uusapan ngayong araw na ito ay dun sa issue na dapat bang nag-oath ang Vice Presidente dun sa House Inquiry. Bakit po natin ito pag-uusapan? Kasi napakahalaga na maintindihan ng taong bayan ano ba ang difference sa witness at sa resource person. Yang pong differences na yan ay nailatag sa Supreme Court decision, Senate of the Philippines versus Executive Secretary Ed Ermita. Yan po, noong 2006 ay ilinahad ng Supreme Court na ang witness ay nagbibigay ng factual, personal knowledge, testimony pag sa congressional inquiry. Samantalang ang resource person ay consultative at technical expert, specialist ho siya. So hindi kailangan ng oath-taking, no? Pangalawa po, napakahalaga na ang rules ng isang inquiry in aid of legislation ay na-publish. Nabasa ng taong bayan, napaka-importante po yun para natin malaman ano ba talaga ang rights ng mga humaharap sa isang congressional inquiry. Marami na pong congressional inquiry na nangyari dito sa atin.